Isang babae ang natagpuang wala ng buhay sa tinitirhan nitong apartment. Ang kanyang kaso ay nabinbin ng 34 na taon at ang salarin ay ligtas na sana sa pagkakakulong hanggang ito ay nahuli dahil sa isang nakaw na halik. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Hanwit Hansen. Si Hanwit Hansen ay pinanganak noong May 9, 1966 sa kabisera ng Denmark na Copenhagen. Masasabing ang kanyang buhay ay puno ng trahedya. Nang siya ay 2 taong gulang, ang kanyang ina na noon ay 16 pa lamang ay nagpakamatay. Matapos noon, si Han ay inilagay sa Danish Child Welfare System. Ang kanyang lola ay pinaglaban ng kanyang kustodiya na kalaunan naman ay ipinagkaloob dito. Ngunit nang si Han ay tumungtong ng 8, siya ay ibinalik sa sistema sa kadahilan ng hindi na kaya pa ng kanyang lola na alagaan siya, na hanggang sa puntong iyon ay nagdadalamhati pa din sa ginawang pagpapatiwakal ng anak nito na kanyang ina. Ang buong kamusmusan ni Han ay kanyang iginugol sa paglipat-lipat ng social institutions at bahay ampunan. Hanggang kalaunan ay natagpuan ang sarili sa tahanan ng isang babaeng nagsilbing isang direktor ng isang tahanan ng mga bata sa Copenhagen. Ayon sa karamihan, si Han ay isang matalino naman. Gayunpaman dahil sa kanyang naranasan noong lumalaki, siya ay mayroong behavioral issues. Madalas siyang sumigaw at nanghahamon para maging sentro ng atensyon. Ang kanyang pag-uugali ay pabago-bago rin at hindi mahuhulaan, na minsan ay tumakas pa sa bahay sa kadahilan ng siya ay naubusan ng tinapay. Simula noong 1984, nang si Han ay tumungtong na sa hustong gulang at nagsimulang magtrabaho bilang isang babaeng bayaran. Sinasabing siya ay nalulung din sa droga at pinasok ang propesyon na iyon para tustusan ang kanyang adiksyon. Taong 1988, nang nakilala niya ang isang lalaki na kapareho ng edad at nagkaroon ng relasyon doon. Ang dalawa ay tuluyan ng nagsama at lumipat sa isang apartment. Ang trabaho ni Han ay hindi gusto ng lalaki. Higit lalo at iniuuwi ni Han ang kanyang mga kliyente. Gayunpaman, hindi na lamang ito pinansin ng nobyo. Sa kanyang trabaho, si Han ay kilala bilang isang babaeng palaban. Meron siyang mahigpit na mga alituntunin. Sila ay dapat na gumamit ng kondom na ipa-flush sa inidoro pagkatapos, at ang lugar lamang para sa romansahan ay ang hallway at kwarto sa kanilang apartment. Kung may sino man sa mga kliyente ang naging pasaway at sumubok na hindi sundin ang mga alituntunin na ito, na isang bagay na ayaw ni Han, siya ay hindi mag-aatubiling sigawan ng mga ito bago pilitin na palabasin ang mga iyon. Bilang karagdagan ding pag-iingat, si Han ay nakikipagtransaksyon lamang sa kanya mga regular na kliyente at pinagkakatiwalaan. December 31, 1989, ang magkasintahan ay nagtungo sa sentro ng Copenhagen para sa pagdiriwang ng bagong taon. Pagdating nila sa istasyon ng tren, nakasalubong nila ang isang kakilala at ilang mga kaibigan ni Han. Ang mga babae sa grupo kabilang si Han ay nagpa siyang gumamit ng droga. Pagkatapos noon, sinabi ni Han sa kanyang kasintahan na pupunta ito sa mga kalye para kumita ng dagdag na pera. Napagkasunduan nilang dalawa na muling magkita sa istasyon ng tren sa ganap na 1:00 ng madaling araw ng Enero 1. Dumating ang 1:00 ng madaling araw at ni anino ni Han ay hindi nakita ng nobyo nito sa istasyon ng tren kung saan sila ay nagkasundo na magkita. Ang nobyo naman ay sinuyod ang ilang lugar sa lungsod kung saan karaniwang tumatambay at nag-aabang ng customer si Han, ngunit wala si Han doon. Matapos noon ay bumalik na ang nobyo sa apartment at nadatnang nakabukas ang ilaw doon at mayroong tumutunog na malakas na musika. Kinatok ng nobyo ang pinto at sumigaw, ngunit walang sumasagot sa loob. At dahil wala itong susi ng apartment,
Ang nobyo ay sinipa na lamang ang pinto para iyon ay mabuksan. Hindi na ito nahirapang maghanap pa at agad na nakita si Han sa sahig ng sala na puno ng dugo mula ulo hanggang paa. Ang kaliwang braso ni Han ay nakaunat sa likuran at ang mga binti ay nakabukangkang. Ang pitaka naman nito ay nakita sa tabi ni Han na puno din ng dugo. Ang pulisya ay agad na tinawagan at base sa investigasyon, si Han ay mayroong malalim na hiwa sa lalamunan. Mayroon ding nakitang ligature marks sa leeg at ang mga mata ay mayroong palatandaan ng pagdurugo. Mayroon ding mga sugat na nakita na nakuha galing sa mga suntok at sipa at mayroon ding ilang defensive wounds na palatandaan na si Han ay talagang nanlaban. Isang kitchen knife, screwdriver at gunting naman ang nakita na mayroong mga bahid ng dugo na maaaring mga ginamit na murder weapon. Mayroong ding nakita na kable ng antena na nakakalat sa sahig. Para naman sa motibo, malaki ang tsansa na ang nangyari ay isang robbery. Ang apartment ay malinaw na hinalughog. Ang mga aparador at drawers ay nakabukas at napakaraming mantsa ng dugo at handprints ang nagkalat. Sa likod ng metro ng gas, ang mga pulis ay nakakita ng 400 kroner na nakalagay sa isang bag na siyang halagang karaniwang sinisingil ni Han sa kanya mga kliyente na maaring ang hinahanap naman ng salarin. Matapos ng ginawang test, lumabas na ang naging cause of death ay strangulation gamit ang kable ng antena na nakita sa crime scene. Ang ilan sa mga sugat ay nakuha post-mortem at karamihan sa mga sugat ay natamo habang buhay pa si Han. Ayon sa medical examiner, ang oras ng pagkamatay ay naganap sa pagitan ng humigit kumulang 1:15 hanggang 2:10 ng madaling araw. Dahil sa trabaho ng biktima at uri ng mga taong karaniwang nakakasalamuha nito, walang gaanong ekspektasyon ang mga otoridad na iyon ay agad na malulutas. Hindi naman sila nagkamali at sa katunayan, itinuring lamang ng media si Han bilang isang narco-prostitute na naging pabalat at paraan ng media para iulat at ibahagi ang kwento na nangyari kay Han. Dahil sa kawalan ng simpatya o interes ng mga tao dito, ang mga otoridad naman ay naging wais at pinutol ang bahagi ng sahig na may bakas ng dugo ng salarin para i-preserve, para magamit in the near future kapag sapat na at progresibo na ang teknolohiya. Para naman sa kanilang investigasyon, bagamat hindi ganoon kaayos ang pagkakaulat ng nangyari kay Han dahil sa kanyang propesyon, ang mga otoridad ay hindi naman nawala ng pag-asa at sinubukan na madalas na ipalathala ang kaso kung saan madalas na makita ang mukha ni Han sa pahayagan. Sila ay kumapanayam din ng nasa 150 kalalakihan na bagamat hindi ganoon kadami ay masasabing kahanga-hanga dahil halos karamihan ay ayaw na makipag-usap sa mga pulis. Sa mga interview na ito, sila ay nakakuha ng ilang impormasyon hinggil sa salarin. Isang taxi driver ang nagsabi na noong hating gabi ng December 31, isang lalaki ang pumara sa kanya sa isang kalye na malapit sa Stroget. Nang tanungin sa pupuntahan nito, sinabi naman ng lalaki na gusto nitong pumunta sa disco. Dahil hating gabi na at holiday pa noon, sinabi ng driver na ang mga disco sa lugar ay halos sarado na. Kaya ang lalaki naman ay nagsabi na gusto na lamang nitong maghanap ng babaeng bayaran. Dinala naman ng driver ang lalaki sa lugar na madalas tambayan ng mga babae na kalaunan ay nag-pick up ng isang babae. Ayon pa sa driver, ang lalaki ay mukha namang matino at sensible at sinabi din na mayroon itong nakita sa bag ng lalaki na isang bagay na medyo itim. Isang driver din ang nakapanayam ng pulis na nagsabi naman na isang lalaki ang isinakay nito sa isang junction na malapit sa Fensmark Hill at hinatid ang nasabing lalaki sa isang istasyon sa timog kanlurang bahagi ng lungsod. Base sa mga sinabi ng mga driver, ang mga otoridad ay naniniwala na ang lalaki ay nagmula sa mga probinsya sa Copenhagen at hindi pamilyar sa lokal na heograpiya. Iyon ay dahil na din sa sinabi ng mga drivers na ang lalaki ay mayroong ibang accent at tila hindi alam ang mga lokasyon doon. Ang lalaki ay medyo bata pa, na nasa 30 ang edad
May malakas at matipunong pangangatawan at mayroong blonde na kulot na buhok. Iyon ay may suot na jacket, dark gray na pantalon, itim na sapatos at walang suot na guwantes o sombrero sa kabila ng malamig na panahon. Sa kasamaang palad, sa kabila ng mga impormasyon na ito at effort sa paghahanap ng mga otoridad, hindi pa din nila natunton ang sinasabing lalaki. Hanggang ang kaso ay nabinbin. Kalaunan, si Hana inilibing na ng walang anumang pangalan sa lapida at walang gaanong tao na dumalo sa libing niya. October 7, 1991, halos 2 taon matapos mabinbin ng kaso, isang hindi nagpakilalang lalaki ang tumawag sa pulisya ng Copenhagen. Sinabi nito sa pulisya na nagtatrabaho ito sa isang katayan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Jutland. Ayon pa rin sa lalaki, iyon ay nag-aalala na maaaring may napaslang ang isang katrabaho niya. Ang nasabing katrabaho ay pumunta sa Copenhagen ng nakaraang 2 taon para dumalo sa isang kurso sa Danish Meat Trade College bilang bahagi ng training nito bilang isang butcher. Ayon pa din sa lalaki, ang katrabaho ay nasa 175 centimeters ang taas na mayroong malakas at matipunong pangangatawan. Ang caller ay nagbigay din ng 2 mga pangalan at hiniling na maging isang anonymous na medyo naging mahirap dahil wala itong contact information na ibinigay sa mga otoridad. Kaya walang matawagan ang mga pulis para mag-follow up o humingi ng iba pang impormasyon. Ang kaso ay muling nabinbin at nanatiling nakabinbin hanggang taong 2002 noong maunlad na ang teknolohiya. Sa pagkakataon na ito, ang DNA information mula sa lahat ng dugo na nakuha sa crime scene ay inilagay sa bagong gawang DNA database. Unfortunately ay walang nakuhang match ang mga otoridad, kaya ang kaso ay muli na namang nabinbin. Ang kaso ay nanatiling unsolved sa loob ng lumipas na 20 taon hanggang taong 2022 nang ang Danish Justice Ministry matapos ng ilang petisyon ng mga sibilyan ay pinahintulutan ng pulisya na gumamit ng familial DNA testing para maresolba ang ilang kaso ng cold cases sa Denmark. Ang mga nakalagay sa DNA sa database ay galing lamang sa mga offenders na nasentensyahan ng 18 buwan at higit pa. At noong November 2023, ang mga otoridad ay inilunsad na ang programa para gumamit ng familial DNA testing. Ang bansa noon ay mayroong 8 cold cases at isa na dito ay ang kaso ni Han. At ang kaso ni Han, ang kauna-unahang kaso na nagkaroon ng magandang resulta. Isang partial match ng DNA sa database ang nagmatch sa bahid ng dugo na nakuha sa pantalon ni Han noon. Ang ibig sabihin, ang tao na nagsumite ng DNA na yon ay isang malapit na kamag-anak ng salarin. Ang pagkakakilanlan ng lalaki na ito ay naroon din sa database ng pulisya na naaresto noong 2018 at pilit na kinuhanan ng DNA. Ang lalaki ay hinalika ng isang bisita ng walang pahintulot, kaya ang ending, ang lalaki ay kinasuhan ng indecency at sexual misconduct. Noong 2019, nang ito ay pinatawa ng magaan na sentensyang pagmumulta ng 1,200 kroner. At sa kabila na hindi ito nakulong, ang DNA information nito ay nanatili sa database. Base sa DNA match, ang salarin ay maaaring ang ama ng lalaki at matapos ng paghahanap, iyon ay kinilala na ang 53 anyos na si Henrik Krogh Rasmussen. Sa ginawang investigasyon kay Henrik, siya ay nagtrabaho noon bilang isang matadero na tugma naman sa profile ng hinahanap na salarin. Siya ay galing ng Jutland na tugma pa din sa profile na ang salarin ay hindi taga Copenhagen. Siya ay nagsanay at nagtrabaho bilang isang butcher simula noong 1986 at nanatili sandali sa Copenhagen noong 1989 hanggang 1990 bilang parte ng mandatory military service. Lumabas na si Henrik ay mayroon pang criminal record at nahatulan noong 1992 sa ilang mga serye ng pagnanakaw at nasentensyahan ng 15 buwan sa bilangguan.
Siya ay nakatakas at muling gumawa ng pagnanakaw bago muling nahuli at nagkaroon ng karagdagang 10 buwan sa kanyang sentensya. Matapos lumaya, siya ay bumuo ng pamilya at nagkaroon ng stable na karir. Ngunit dahil makati ang kamay, ay nagkaroon pa ng ilang mga serye ng pagnanakaw at naaresto at nakulong din sa kasong drunk driving at driving without a license. Matapos ng 34 na taong paghihintay at investigasyon, February 2024, si Henrik ay inaresto na at dinala sa Copenhagen. Isa sa pinaka-interesanteng bagay para sa pulisya ay ang pagkakakilanlan naman ng anonymous caller noon. Lahat ng deskripsyon na ibinigay nito ay halos perpektong tumugma. Ngunit sa dalawang pangalan na ibinigay nito ay hindi naman kasama si Henrik. Matapos na naaresto si Henrik, hinimok ng pulisya na lumabas na ang anonymous caller. Sila ay nakareceive ng 17 tips at 34 na tawag mula sa publiko para sa pagkakakilanlan nito. Ngunit sa huli ay walang nagpakilala at hindi na din nila natunton ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa patuloy na investigasyon, ang mga pulis ay kumuha ng DNA sample mula kay Henrik na perpektong tumugma naman sa mga nakuha sa crime scene. Si Henrik naman ay todo deny at sinubukan na depensahan ang sarili. Sa ginawang unang pandinig, sinabi ni Henrik na noong December 31, 1989, siya ay nasa isang bar sa Katesunde kasama ang isang kapwa sundalo na nauna nang umalis sa kanya. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa barkong pandagat kung saan siya nakaistasyon. Itinanggi ni Henrik na nakipagkita siya sa isang babaeng bayaran o ang pumunta sa Fensmark Gale. At kung napunta man, sinabi niyang siya ay sobrang lasing noon na halos hindi na niya alam ang nangyayari. Siya din daw ay gumamit ng droga noong gabing yon na sa sobrang lango at high ay hindi magagawa ang ganoong klaseng pagpatay. Hindi niya daw maalala ang nangyari hanggang siya ay nakabalik na sa barko kinabukasan. Bago ginawa ang paglilitis, sinasabing si Henrik ay isa ding potensyal na suspect sa isa pang kaso ng murder. Noong madaling araw ng January 29, 2000, ang mga residente sa Randers ay nakarinig ng dalawang mga babaeng sumisigaw na humingi ng tulong sa salitang Ingles. Sila ay nakakita ng isang hubad na babae na naglalakad sa paligid na duguan. Dumaan ang babae sa isang gate, pagkatapos ay sa isang kalapit na hagdanan bago lumabas muli sa kalye, kung saan itinaas ng isang residente ang alarm. Isang mag-asawang pauwi sakay ng taxi ang nagbalot sa babae ng kilt bago dumating ang mga pulis sa lugar. Ang babae ay si Bang-on Nielsen, 29 na taong gulang, isang Thai national na lumipat sa Denmark noong 1995 na nagpakasal sa isang lokal at nanirahan sa Assentoft. Si Bangon ay dinala sa ospital at ayon dito, siya ay nagtatrabaho sa isang brothel sa basement ng isang massage parlor kasama ng isa pang babae na si Nataliha Ivanova. Nang mayroong isang lalaki ang pumasok at pareho silang pinagsasaksak. Matapos makausap si Bangon, siya ay nawalan na ng malay at binawian ng buhay ng araw ding yun. Ang mga otoridad ay tumungo naman sa sinasabing basement at nakita ang katawan ng isa pang babae na si Nataliha na duguan at wala na ding buhay. Si Nataliha ay isang Russian at 14 na araw pa lamang na naroon sa Denmark. Para mahuli ang salarin, gumamit ang mga otoridad ng sniffer dogs at nakita ang isang 30 sentimetrong bread knife na natukoy bilang ang murder weapon. Isang reward na nagkakahalagang 2,500 kroner naman ang inalok sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto ang salarin at hinikayat din ang mga trabahador sa bahay aliwan na magbigay ng impormasyon ngunit wala ni isa man ang nag-come forward. Sila ay nakakuha din ng mga DNA samples at sa kabila ng effort, ang kaso ay unsolved hanggang lumabas ang suspect na si Henrik. Ang mga biktima ay mga bayarang babae din at si Henrik ay mayroong maraming pagkakahawig sa profile ng salarin. Gayunpaman sa huli, napatunayan na si Henrik ay walang kinalaman. Balik sa unang kasong kinasangkutan, July 2024, nang sinimula ng paglilitis laban kay Henrik.
Sa kabila ng halos 35 taon na ang lumipas, ang prosekusyon ay mayroong maraming ebidensya laban sa kanya. Una na dyan ay ang DNA evidence na nakuha mula sa dugo sa sahig, sa itinapong damit ni Han at sa kable ng antena. Ang pangalawang ebidensya naman ay nagmula sa parte ng sahig na kinuha ng pulisya na may bakas ng paa ng salarin na base sa forensic ay 100% na nagmatch kay Henrik. Pangatlo ay ang lahat ng testimonya ng mga saksi tulad ng 2 taxi drivers na naglalagay kay Henrik sa Copenhagen nang nangyari ang krimen. Idagdag pa na walang sino man ang makapag-verify sa sinasabing alibay na si Henrik ay bumalik sa barko ng gabing yun. At wala ni isa man sa mga kapwa sundalo ang nakaalala na bumalik nga si Henrik ng gabing yun. Nariyan din ang anonymous caller noon na nagbigay ng tip na perpektong tugma ang deskripsyon na ibinigay kay Henrik. July 10, 2024, ang hurado maging ang panel ng mga hukom ay nagkaroon ng unanimous decision. Si Henrik Krogh Rasmussen ay napatunayang guilty para sa pagpaslang kay Hanwit Hansen at binigyan ng sentensya na 11 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Tumanggi si Henrik na iapela ang sentensya, kaya noong July 23, ang kanyang sentensya ay naging pinal na. Ayon sa abogado, tinanggap na lamang ni Henrik ang sentensya at nais na lamang na tapusin iyon sa lalong madaling panahon para agad na makalaya at agad na makapag-move on. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po.